Sa pinakadulo ng palengke ng Barangay Maligaya, may isang pwesto ng gulayan. Sa likod ng perpektong tindahan ay si Kaisha, ang reyna ng pagiging suplada. Naku, Kaisha, isang tali nga ng kangkong, yung hindi laspag ha. Hirit ng isang suki. Walang laspag dito, lahat fresh. Hindi tulad ng love life mo, no? Sagot ni Kaisha habang sinasabit ang tali ng kangkong. Nagtawa na ng mga nanonood. Natural na entertainer si Kaisha. Pero hindi sa paraan ng pa-cute. Palaban siya, prangka, at may sariling mundo. Isang mundong walang espasyo para sa kalandian. Kaisha, bakit single ka pa rin? Ganda mo pa naman. Kantsaw ng isang matandang tindera. Di ikaw na lang magka-boyfriend para sa akin. Wala po akong oras sa kagaguhan eh. Walang nakakailag sa kanya. Hindi rin naiilang sa kanya ang mga tao doon. Lahat kayang sabayan, mapasuki o tambay. Hanggang sa may huminto na itim na sasakyan sa tapat ng pwesto niya. Medyo kinabahan ang mga tindera sa paligid. Bihira ang ganito kapormal na sasakyan dito. Bumaba ang isang lalaking naka-white polo, maayos ang buhok, may dalang eco bag at ang sapatos ay walang bahid ng alikabok. Excuse me po miss, dito po ba yung tindahan ng gulay? Tanong ng lalaki, magalang ang tono. Hindi tumingin si Kaisha. Busy sa paglalagay ng labanos sa bilao. Tingin mo, nakikita mo naman di ba? Sorry po. First time ko po kasi rito. I'm Adric. Kaisha ang name ko at hindi ako tour guide. Ngumiti si Adric. Actually, gusto ko lang sanang bumili ng mga sangkap sa sinigang. Tumigil si Kaisha sa ginagawa at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Mukha kang hindi marunong magsaing, tapos sinigang agad. Trying to learn. Sagot ni Adric. Lumipat kasi ako dito sa tita ko. Gusto ko matuto mag-grocery at mamalengke. Yung legit. Legit? Welcome to real life. Sa totoo lang, wala kaming special treatment sa kagaya mo. Tumawa si Adric. Wala naman akong hinihinging special treatment. Gusto ko lang sana ng sitaw, kangkong, labanos, okra. Mukhang Google-based ang recipe mo ah. Sarkastikong sagot ni Kaisha habang kinukuha ang mga gulay. Correct. At sa YouTube din. Sagot ni Adric at hindi nagpatinag. Nagpipigil ng tawa ang ibang tindera. Si Kaisha, seryoso pa rin ang muka kahit naaasar siya. Eto, sitaw, kangkong, labanos, okra. 95 pesos lahat. Mabilis na sagot ni Kaisha at inabot ang mga ito sa eco bag ni Adric. Thank you. Ang galing mo. May sukli ba akong good vibes? Wala. Pero gusto mo i-recycle ko yung banat mo at iba to pabalik? Lalong natawa si Adric. Grabe ka. Wala ka talagang filter, no? May filter ako sa social media, sa tao wala. Interesting ka, Kaisha. I think babalik ako bukas. Kulay lang ang binili mo. Huwag mo sabing na-fall ka na. Hindi pa. Pero pa-fall ka kasi eh. Try mo lang. Baka ipambalot kita sa petchay. Nagtawanan ulit ang mga tindera. Si Adrian humalakhak habang inaabot ang bayad. Pagkatapos umalis na may bitbit na gulay at ngiti, na parang hindi niya alam kung nabash o na-bless siya. Si Kaisha naman, balik sa pag-aayos ng talong. Walang reaksyon. Wala raw siyang pake. Kunwari. Kaisha! Sigaw ng alis sa kabilang pwesto. Teka, bakit namumula yung pisngi mo? Hindi ako namumula. Allergic lang sa lalaking feeling funny. Pero habang pinupunasan niya ang kamay, pansamantala siyang napatingin sa kalsadang nilakaran ni Adric. Adric? Weird naman ang pangalan nun. Bulong niya sabay buntong hininga. Gulay lang binili, parang na-fall na agad. Kinabukasan, maagang nagbukas ulit ng tindahan si Kaisha. 7:00 pa lang, maayos na ang mga talong, repolyo at mga dahon ng malunggay. Kaisha, ang sipag mo talaga no? May bago ka bang inspirasyon? Tanong ng kapwa niya tindera habang nag-aayos ng kamatis. Wala ho akong inspirasyon.
Alarm clock lang at responsibilidad. Bumuntong hininga si Kaisha habang inaayos ang basahan. Pero hindi pa man siya nakakalahati sa pag-aasikaso. May nagsalitang pamilyar na boses sa likod niya. Magandang umaga, Kaisha. Tumaas agad ang kilay niya. Lumingon siya at ayun, si Adric na naman. Nakasando ngayon at jogging pants. May dalang iced coffee sa kaliwang kamay at bakas ang self-confidence sa kanan. Hoy, anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Dito ka ba natulog? Ani Kaisha sabay irap. Hindi, pero sabi ng tita ko, best gulay daw makukuha pag maaga. So ito ako. Sagot ni Adric at ngumiti na parang hindi siya pinagbantaan kahapon. Alam mo bang hindi required ang pabalik-balik sa buhay ko? I know. Pero nakaka-relax ang palengke, promise. Parang therapy. Tapos ikaw yung therapist ni galit. Kung ako ang therapist mo, i-refer kita sa siko ko. Gusto mo sikuhin kita? Matinig ka pa rin ah. Good morning pa nga lang, galit ka na agad. Hindi ako galit. Ganito talaga ako. May default setting na walang time sa lalaki. Oh, bakit parang may reserve for Adric dyan? Sa ngiti mong nakita ko kanina. Excuse me? Huwag mong bigyan ng subtitle ang mukha ko, hindi ka psychic. Ngumisi lang si Adric at nilapaganda lang iced coffee sa tabi ng timbangan. Pasalubong ko sa'yo. Hindi ako uminom yan. Gatas na ang gusto ko. Okay, next time gatas. O baka dapat kitang tanungin muna kung ano bang gusto mo. Ang gusto ko, peace and quiet at lalaking marunong umiwas. Sorry bagsak ako agad sa criteria. Bumuntong hininga si Kaisha habang inaabot ang pechay sa suki. Hindi naman siya tumingin kay Adric, pero naramdaman niyang hindi ito umaalis. Nandyan ka pa rin. Ano kailangan mo ngayon? Talong? Wala. Hindi ako bibili. Gusto ko lang tumulong sa'yo. Gusto ko maranasan kung paano maging tindero. Natawa ang suking dumaan. Aba Kaisha, may assistant ka na ngayon ha? Hindi ko siya assistant. Feeling helper lang. Libre yan Wala ko ibabayad sa'yo. Ngunit bago pa niya mapigilan, inabot ni Adric ang isang bayong at sinimulan nitong punuin ng okra. Hoy! Saan mo dadalhin yan? Rearranging lang. Ang sabog ng pagkakaayos mo sa bandang likod Sayang naman na aesthetic ng unahan. Kumbagsak ang dulo. Aesthetic? Hoy, palengke to, hindi gallery. Pero napansin niyang maayos nga ang pagkakalagay ni Adric. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Usisa niya. Kahit ayaw niyang mukhang curious. Creative director. Pero assistant mo na ngayon. Dito muna ako sa probinsya. Trying to live simply. Wow, sosyal. Assistant? Yeah, kaya gusto ko matuto sa'yo. Huwag mo akong gawing project. Hindi ako self-improvement tool. Hindi naman kita ginagawang project. Pero kung matututo ako sa'yo, bonus na yun. Alam mo kung anong dapat mong matutunan? Umuwi. Umuwi ka na. Ngumiti si Adric. Naks, concern ka? Hindi. Baka kasi masunog ka sa araw at masisipa ako ng nanay mo. Hiyang-hiya naman ako sa ganda ng kutis mo, di ba? Nagpatuloy lang si Adric sa pagtulong. Walang reklamo. Inayos ang bayong, nagsalansan ng labanos, at minsan pinapahira ng bimpo ang mesa. Parang gustong patunayan na kaya niyang magtagal sa mundo ni Kaisha. Sa wakas nagsalita ang babae, habang patagong nakatingin sa gilid. Wala ka talagang ginagawa sa buhay mo? Marami. Pero ngayon gusto ko lang gawin to. And to be with you. Tumahimik siya sandali. Pinisil ang dahon ng mustasa at umiling. Alam mo, Adric, hindi mo ako matitinag sa style mong pabebe. Kahit wala namang alam. Challenge accepted. Hindi to laro. Di mas lalo. Napatingin si Kaisha. Ngayon lang may lalaking hindi natakot sa mga patutsyada niya. O baka baliw lang talaga tong si Adric. Tumalikod siya at muling inayos ang paninda. Basta tandaan mo gulay ang negosyo ko, hindi feelings. Don't worry, hindi ako bibili ng feelings. Pero baka makisuyo minsan ng konting atensyon. Kung masyado umasa, yan ang kalaban ng mental health. Ngumisi lang si Adric at tumango. Mainit pa rin ang simoy ng gabi nang pauwi na si Kaisha mula sa palengke. Nasa bayong niya ang mga sobrang paninda na hindi na ibenta
At ang kita para sa araw na yon, hindi kalakihan pero sapat. Bit-bit din niya ang pagod, pati ang inis sa isang taong tigil na hindi nauubusan ng enerhiya, si Adric. Pagkabukas pa lang ng gate, sumalubong agad sa kanyang pamilyar na boses ng kanyang ina. Kahisha, nakapagsaing na ako. Kumain ka muna bago ka magligpit. Nakahilata si Aling Rosa sa kanilang maliit na sala. Nakasuot ng duster at may hawak na pamaypay. Nanonood ng teleserye, pero halatang mas interesado sa anak kesa sa TV. Ayoko pa ma. Basang-basa ako ng pawis, ang init sa palengke. Sagot niya habang sinasara ang gate at pinupunasan ng leeg gamit ang maliit na tuwalya. O edi maligo ka muna. Magbihis ka dyan, amoy gulay ka na naman. Dumiretso si Kaisha sa banyo at naligo ng mabilis. Paglabas niya, naka-shorts at t-shirt na siya. Basang-basa ang buhok. At mas banayad na ang kilos. Umupo siya sa hapag at nagsandok ng kanin at ulam na tinolang manok. Tahimik siyang kumain, habang si Aling Rosa ay sumusulyap-sulyap lang. Pagod ka? Tanong ni Aling Rosa, sabay abot ng malamig na tubig. Lagi naman ma, araw-araw to. Pero parang may dagdag ngayon. Parang may sumisiksik sa utak mo. Napahinto si Kaisha at napatingin sa nanay niya. Grabe ka ma, para kang psychic. Nanay mo ko. Alam ko pag hindi lang ampalaya ang laman na isip mo. Pilit nang umiti si Kaisha. Wala yun, ma. May isang makulit lang kanina sa pwesto, nambubulabog. Ay, lalaki? Ma? Oh, bakit hindi pwede magtanong? Hindi siya special ang kulit lang talaga. Parang di marunong makaintindi ng salitang hindi o di kaya no. Gwapo. Ma, hindi yan basihan. Alam ko pero ang tanong ko pa rin ay, gwapo ba? May itsura. Pero mukhang sanay si aircon. Tumutulong-tulong sa pag-aayos ng gulay. Masyadong pabibo. Pero gwapo. Matigilan mo nga ako. Pero ngumiti ka habang nagkukwento. Biglang natahimik si Kaisha. Tinignan niya ang kutsara niya. Saka biglang tumayo. Tapos na ho akong kumain. Ako na maghuhugas. Mukhang may epekto sa iyo Wala nga ma. Kulit mo. Hindi naman porket may lalaki sa paligid ibig sabihin gusto ko agad. Hindi naman sa ganoon. Pero Kaisha, matagal ka ng puro trabaho. Palengke sa umaga. Tinda buong araw. Uwi sa gabi. Wala ka na bang ibang gustong gawin kundi bukod sa mag-budget ng sibuyas sa talong, matulog sa bahay? Meron ma, pero hindi pa ngayon. Ayoko nang abala, lalo na kung lalaki lang din ang dahilan. Anak, hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi lahat iiwan ka. Hindi lahat manluloko. Pero lahat may potensyal na gawin ng bagay na mapanakit, di ba? Saad ni Kaisha habang hawak ang sponge. Natahimik si Aling Rosa. Tumayo siya at nilapitan si Kaisha. At tinapik ito sa balikat. Anak, hindi ko sinasabing dapat kang umibig agad. Pero baka naman pwedeng wag mong isara ang pintuan. Baka hindi lahat ng kumakatok ay manluloko. Baka yung isa, totoo ang intensyon. Mahirap na kasing maniwala sa ngayon, May. Lalo na kung sanay ka ng hindi umasa. Alam ko, anak. Kaya nga hindi kita pinipilit. Okay, ma. Kung ano mangyari, di mangyayari. Okay, pero kung sakaling bumalik yung lalaking gwapo, pakilala mo sa akin, ha? Titignan ko kung bagay ba siya sa'yo. Bakit ikaw tong mas excited, ma? Siyempre, nanay mo ko. At doon, pareho silang nagtawanan. Maya-maya natapos na rin si Kaisha sa paghuhugas. Umupo siya sa tabi ng nanay niya sa sofa. Tahimik silang umupo sa sofa na yon habang pinapatay ni Aling Rosa ang TV. Mahal kita, ma. Bulong ni Kaisha sa ina. Alam ko. Pero sana, mahalin mo rin ang sarili mo, anak. Pati yung posibilidad na may taong totoong magmamahal sa'yo. Hindi sumagot si Kaisha. Pero habang nakasandal sa balikat ng kanyang ina, unti-unti siyang nakaramdam ng konting kaba at konting kilig habang naaalala ang ngiti ni Adric at ang pag-aayos nito ng mga okra. Hindi niya inaamin, pero nararamdaman niya.
Kinabukasan, mainit ang araw. Maingay ang paligid at masigla ang galawan sa kanto ng palengke kung saan araw-araw nagtitinda si Kaisha. Tulad ng dati maaga siyang dumating. Maayos ang pagkakaayos ng mga gulay niya. Mula sa mga hilera ng ampalaya hanggang sa kinis ng talong na pinatong pa niya sa mga kulay na bilao. Presyong palengke, mura, maganda pa ang tindera. Sigaw niya habang inaasikaso ang isang suki. Bigla, sa gitna ng kanyang pagbibilang ng sukli, may mabilis na sasakyang pumarada sa gilid ng kalsada. Isang matte black SUV na sobrang linis. Parang hindi dapat nadidikit sa alikabok ng palengke. Bumukas ang pintuan at bumaba ang isang lalaki na nakaputing polo at Ray-Ban shades. Matangkad, maputi, halatang imported. Si Diego, kagagaling lang niya sa ibang bansa at unang araw niya sa Pilipinas pagkatapos ng isang taon. Galing siya sa meeting at naisipang dumaan sa palengke para bumili ng sariwang prutas. Para kunwaring tunay na local ang kanyang lifestyle. Pero bago siya makalapit sa prutasan, aksidenteng natisod si Diego sa isang lubak sa kalsada. Sa kamalasan, tumilapon siya mismo papunta sa pwesto ni Kaisha. Napasigaw ang mga tao. Tumahimik ang paligid. Lahat ng tao'y napatigil. At si Kaisha? Nakatayo lang sa gitna na nagkalat niyang paninda. Nakahawak ang mga kamay sa bewang at bumubuga ng apoy sa galit. Putik naman! Ano akala mo sa pwesto ko, obstacle course? Si Diego na ngayon ay tumatayong parang wala nangyari, tinanggal ang shades niya at ngumiti ng bahagya. Relax lang, miss. Hindi ko sinasadya. Relax? Pinagulong mo yung kamatis ko, tas ganyan lang? Bumaba ang tingin ni Diego sa gulay sa sahig at napangisi. Kamatis lang naman. Magkano ba yan? Bibili na lang ako ng bago. Para sa'yo. Napasinghap ang mga naroon. Mas lalong sumiklab ang galit sa mata ni Kaisha. Kamatis lang daw. Alam mo bang 2 oras ko yung inisa-isa? Inugasan, pinunasan, at nilagay sa tray para maging maayos ang tingin ng mga taong bibili sa akin? Tas para sa'yo, kamatis lang? Eh kung magbayad ako ng triple, solve na yun, di ba? May bank transfer ka ba? Gusto mo ng bank transfer? O gusto mo ng sapak? Tumawa si Diego. Ikaw? Sasapakan mo ako? Tindera ka lang. Umalingaw-ngaw ang tunog ng palad ni Kaisha sa kaliwang panga ni Diego. Napasigaw ang mga tao. Nagkagulatan pa. Si Diego naman nagulat. Hawak niya ang panga, tila hindi makapaniwala. Are you serious? Sigaw ng lalaki. Mas seryoso pa ako sa deadline ng Meralco Bill. Sagot ni Kaisha. Sinapak mo ko sa harap ng maraming tao? Oh, edi good. At least may mga witnesses. Diyos ko, babae ka. Sasaktan mo ko ng ganyan. Eh, lalaki ka pero wala kang respeto. Tinuro siya ni Diego gamit ang daliri nito. Nagngangalit din ang mga mata nito. I will sue you. Assault to. Go ahead. Hindi ako takot sa korte. Hindi ako iiyak. Sa loob ng City Hall. Do you even know who I am? Singhal ni Diego. I'm Diego Alejandro T. Valenciano. And we have a firm in BGC. I'm a lawyer. Nagtaas ng kilay si Kaisha. Eh ano ngayon? Ha? Ako naman si Kaisha Villaluz. Tindera ako ng gulay. Lumingon-lingon si Diego. Tila hindi sanay na minumura at tinatapatan siya ng babaeng kasing prangka ni Kaisha. Hindi to matatapos dito. Napakrus ng braso si Kaisha. Hindi rin matatapos ang pamumulot ko ng gulay sa simento. Eh, tumulong ka kaya? No thanks. I'll send someone to settle this legally. Ah, so yan pala ang definition mo ng pagiging lalaki? Tatakbo sa korte kapag nasaktan? Hindi umimik si Diego. Sa halip, nilagay niya muli ang kanyang shades. Inayos ang kwelyo ng polo at nilingon si Kaisha. Nice meeting you, Miss Kaisha. I'll see you in court. Ngumisi lang si Kaisha. Sige. Sabihin mo sa abogado mong taga BGC, magsuot ng rubber shoes. Baka madulas din siya sa kalabasa ko.
Umalis si Diego na para bang hindi siya nasapak sa muka. Pero habang nakasakay siya muli sa kanyang sasakyan, napangisi siya. Kaisha Villelos ha? Interesting. Pagkapasok ni Kaisha sa bahay nila pagka-uwi, agad niyang ibinagsak ang dala-dala niyang bayong sa lamesa. Napabuntong hininga siya habang inaalis ang face towel na nakasabit sa batok niya. Ang init, ang gulo, ang lalaking yun lahat na lang sumabay. Hindi pa man siya nauupo, sumulpot na mula sa kusina ang kanyang ina. Naka-duster lang ito. May hawak na tabo at galing sa pagdidilig ng halaman. O anak, ayos ka lang? Ebet parang may nawasak na mundo sa mukha mo. Wala nay, gusto ko lang manapak. Kaisha naman, sinasabi ko sa iyo, huwag kang palaaway. Hindi ho ako palaaway. Nakakasapak lang kapag sobrang bastos na talaga ng kausap. Aba, di ibig sabihin, oh my God, may nabiktima ka ngayon? Ewan ko kung biktima siya o deserve niya. Mukha siyang mayaman, nanlait pa ng kamatis ko. Tapos feeling pogi pa. Anak naman, pogi na naman ba? Nay, hindi yun ang point ko. Mukha bang artista? Oo na, pogi na. Pero bastos, arogante, parang alam mo lumaki sa aircon. Ayaw madumihan yung sapatos. Tumangu-tango si Aling Rosa, parang may iniisip. Sinapak mo saan? Sa panga. Sa kaliwa o kanan? Kaliwa. Maganda. Diyan malambot. Manaman. Ano? Sinapak mo na rin lang. Di gawin ang maayos. At least may dignidad. Kaya mo ba sinapak o nagulat ka lang? Ma, aksidente niya nabangga yung paninda ko. Nalaglag yung mga gulay. Okay lang sana ako nagsorry siya eh. Kaso ang kapal na muka. Sinabihan akong kamatis lang naman yun. Di, lumipad yung kamao ko. Nasapak ko siya. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya. Alam mo anak, hindi ko talaga in-encourage ang pananapak. Pero, minsan kasi, kailangan talagang iparamdam sa iba na hindi lahat ng tindera ay pwedeng apak-apakan lang. Halama, kinakampihan mo ko? Siyempre, anak kita. Kumindat pa ito. At saka hindi lang ikaw nakakita sa lalaking yun. Viral ka na, iha. Ano ho? Kinuha ni Aling Rosa ang cellphone at binuksan ang social media. Ilang tap lang, lumitaw ang isang video. Napatakip siya ng bibig. Ipinakita ni Aling Rosa ang isa. Si Kaisha naman, binasa ang nakalagay sa caption. Anak, sikat ka na. Pa-picture naman. Manaman, hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Bakit parang proud ka pa rin? Hindi sumagot si Kaisha, pero hindi rin mapigilan ang ngiting sumisilip sa labi niya. Masarap lang sa feeling na hindi ka basta-basta papaapi. Pero hindi ko alam na may nagwi-video pala. Kung ano-ano pang sinabi ng kanyang ina, pero hindi naman siya natutuwa. Proud ako sa iyong matapang ka. Kung may abogado mang tumawag, edi harapin mo. Sabihin mo ready ka. At naninindigan ka rin sa sarili mong prinsipyo. Tahimik si Kaisha saglit. Inayos ang pagkakaupo. Ma, naalala niyo po si Papa? Bakit? Siya lang kasi yung dating gumagawa ng ganito. Pinaglalaban ako. Ngayon ako na pala yun. At sandali pa silang nagkwentuhan patungkol sa kanilang alaala sa nakaraan. Maya-maya na pailing na lang si Kaisha habang paakyat ng silid. Pero bago siya tuluyang makapasok, sumigaw ang kanyang ina mula sa kusina. Kaisha, kung sakali lang kung bumalik yung abogadong yun, sabihin mo sa kanya, magdala siya ng yelo sa panga niya. At flowers na rin para sa akin. Gusto ko ng white roses, ha? Kinabukasan, tahimik ang hapon sa bahay ni na Kaisha. May kape si Aling Rosa sa mesa. Si Kaisha naman abala sa pagtutupi ng mga lumang eco bag na ginamit niya sa palengke. Ngunit naputol ang katahimikan nang may kumatok. Anak, pakibuksan nga. Baka si Aling Bebang kukunin yung tanim niyang oregano. Bumuntong hininga si Kaisha at lumapit sa pinto. Pinuksan niya ito at nagulat nang pagbuksan niya ang kung sino.
Hoy! Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Kaisha at napaatras. Nakatayo sa harap ng pintuan si Diego, suot ang polo at may hawak na bouquet ng bulaklak. Ang bulaklak ay akala mo'y galing pa sa flower shop sa Forbes Park. Nasa likod niya ang isang matandang babae na may perlas sa leeg at postura ng isang dating beauty queen. Si Lola Herminia, ang lola ni Diego. Magandang hapon. Pasensya na kung hindi kami nagpaabiso, pero kailangan natin pag-usapan ang kasal. Napakurap-kurap si Kaisha. Excuse me po, anong kasal ang pinagsasabi niyo? Lumapit si Aling Rosa. Doña Herminia, nandyan ka na pala. Sabay beso ni Aling Rosa sa matanda. Nagtataka naman si Kaisha. Manong meron? Anak, remember? Yung lagi kong kwento dati, yung kaibigan ko sa Maynila na may anak na abogado sa abroad. Yung suplado? Oo, yun nga. Tumikim si Diego at nagsalita. That's me. Ano? Ngumiti si Lola Herminia. Kaisha? Diego, this might come as a shock. Pero matagal na may kasunduan ang pamilya natin. Noon pa, sinet up na namin kayo para mapag-isang dalawang angkan. Anong angkan, ma? Itindera lang tayo ng gulay. Oo, pero magaling tayo sa serbisyo. At matagal na naming pinangarap na mapalapit sa isang abogadong. Ma! Tumaas ang tono ni Kaisha. Seryoso ba kayo? Yung lalaking sinapa ko, yun ang gusto niyo ipakasal sa akin? Excuse me? Yung babae na sinaktan ako sa public, yun ang gusto niyo ipakilala bilang soon-to-be wife ko? Nagulat din si Diego. Nagpalitan sila ng tingin ni Kaisha. Para bang naglalaban ng paningin. Lola, baka naman pwedeng baguhin tong kasunduan. We can't possibly be expected to go through with this. Kasunduan yan ng matitinong tao, iho. Hindi yan basta-basta binabali. Pero Lola, siya po ay... Agad na humakbang paabante si Kaisha at nagtaas ng kilay. Ano, sabihin mo, mahirap? Palingkera? Hindi classy na for your Lola's tea party? You said it, not me. Ipinag-cross ni Kaisha ang braso. Well, guess what, Mr. Suplado? Kahit ilang eco bag ng lettuce ang kaya kong buhatin. Gagawin ko. Pero hindi ako magpapakasal sa sino mang may hawak lang ng barong at bouquet katulad mo. Napabuntong hininga si Lola Herminia. Mga bata, makinig kayo sa akin. Alam naming hindi kayo close, pero ang mama ni Diego ko at si Rosa ay may pangakong binitawan sa isa't isa. At alam mo bang, may pamana kayo matatanggap kapag natuloy ang kasal? Sabay na napabaling sina Kaisha at Diego kay Lola Herminia. Ano po ulit yun, Lola? 2 lote. Isa sa Antipolo, isa sa Batangas. At ang flower shop sa Green Hills. Lahat yun nakapangalan sa inyong dalawa. Pero kapag di kayo nagpakasal bago matapos ang taon, mapupunta ang lahat sa mga foundations. Napakurap si Kaisha. Green Hills Flower Shop? Yung may aircon at fountain sa loob? Yes, iha. Galing yun sa lolo ni Diego. Napalunok ang lalaki. Lola, that's a huge part of our legacy. You're using the shop as a bargaining chip? Bumaling si Kaisha kay Diego. Wait lang, let's be real. You don't want to marry me. I don't want to marry you too. Pero parehong ayaw nating mawala yung lote at shop, right? Naningkit ang mga mata ni Diego. So what are you saying? A fake engagement? Peke ngayon. Sabay hiwalay pagkatapos ng pirmahan ng mana. Napatingin si Aling Rosa sa kanila. Hala, wag niyo nga akong binibiro ha? Pag sinabing kasal, kasal. Walang feelings. Ani Kaisha tumingin kay Diego. Tama, tama. No touching. No falling in love. At sa di inaasahang pagkakataon, nagkatitigan silang dalawa. Natahimik ang isa't isa. Parang naalala nila yung sapak at yung sarkastikong mga banat. Napakurap muli si Diego. This is insane. Welcome to my world, Mr. Abogado. Isang linggo ang lumipas. Ano ba to, ma? Reklamo ni Kaisha.
habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin ng maliit na cafe. Suot niya ang isang simpleng puting blouse at maong skirt. Pero pinilit siyang magsapatos ni Aling Rosa at naglagay pa ito ng konting lip at cheek tint sa pisngi niya. Para raw hindi nakakahiya sa future in-laws. Practice date lang, para makunan kayo ni Diego na mukhang civil at masaya. Malamang, may magte-take ng picture ninyo. Gusto ng mama ni Diego ng ebidensya na nagsisimula kayo magka-developan. Inikot ni Kaisha ang kanyang mga mata. Anong developan, ma? Asa ka naman, no? Walang ganun. Basta, iiwanan na lang kita dito, ha? Sa hindi kalayuan pumasok na sa cafe si Diego. Suot ang checkered polo at dark jeans. Mukhang pinilit ding magmukhang approachable. Kahit halatang formal pa rin ang postura. Ayan na si Mr. Suplado. Lumapit si Diego at ngumiti ng pilit. Hi. Ba't parang balak mo ako idemanda pa rin? Ba't parang balak mo pa rin ako suntukin? Napaatras silang sabay, parehong nakataas ang kilay. Pero sa gilid ng cafe, may nakaabang sa dalawa. Si Lola Herminia at si Aling Rosa. Nakatago sa pader, may hawak pang cellphone at kumukuha ng secret photos. Smile daw. Bulong ni Diego at ngumiti ng hilaw. Smile din para sa lote at flower shop. Maangas sa saad ni Kaisha, pagkatapos ay pilit na ngumiti. Nag-order sila ng kape at sumandal sa upuan. Parehong nagsisimulang mainis sa isa't isa, pero pinipilit na magpanggap na maayos. Alam mo, kundi lang dahil sa lote at mana, hindi ako pupunta dito kahit libre pa yung kape. At kung hindi lang sa nanay ko. Same here. I'd rather be in court defending a criminal than doing this. Ngumisi si Kaisha. Parang sinasabi mong mas okay pa yung kriminal kaysa sa akin. You're right. Inirapan siya ng babae. You know what? You look charming now. Ngayong hindi ka bayolente. Ako charming? Nagsimula tayo sa sapakan, tapos ngayon ako na ang charming? O baka naman nagka-concussion na yung ulo ko? Side effect ng suntok mo. At nagkatawanan sila, konting tawa lang. Pero sapat para mapatingin ang matatandang nanonood mula sa labas ng cafe. Uy, yun pa yung viral sa social media? Akala ko magkaaway sila. I don't know, para may chemistry, ano? At napansin ni Kaisha ang mga matang nakatutok sa kanila. Nako, mukhang may audience na tayo. Smile ulit, para sa mga chismosa. Tinignan siya ni Kaisha. Alam mo, weird mo rin, no? Mayabang ka pa rin pero hindi na gaano nakakainis. I'll take that as a compliment. At matagal silang nagkwentuhan. Napunta sa kung saan saang topic. At unti-unting naging mas natural ang usapan. Hanggang sa Kaisha. Biglang sambit ni Diego habang naglalakad sila palabas ng cafe. Alam mo ba hindi ko to inaasahan? Yung kasal? Lahat. Yung kasunduan. Ikaw. Ako rin. Akala ko buong buhay ko tindera lang ako. Walang ibang kwento pero ngayon, may fiancé akong biktima ng suntok ko. Fiancé na nga agad? Tanong ni Diego tumatawa at kunwari shock. Fake fiancé. Malinaw yan sa atin. Walang feelings. Nagkatinginan sila. Tahimik sila pero parang gustong tumawa. Pero biglang sumulpot si Lola Herminia. May dalang Polaroid camera. Perfect. Hawakan niyo ang kamay ng isa't isa and smile. Ano ho? Hindi po kasama sa kontrata yan. Practice lang, iha. Sino ba naman magpapakasal na hindi marunong maghawak ng kamay? Inilahad ni Diego ang kamay sa harap ni Kaisha. Game? Napatitig si Kaisha sa lalaki at tumingin sa paligid. Lahat nakatingin. Lahat nakaabang. Sa isip niya, para sa mana, para sa lote, at para sa peace of mind ni Mama. Bumuntong hininga muna siya bago hawakan ang kamay ni Diego. Perfect. Isa pa, yakap naman. Lola! Sabay nilang sabi kay Lola Herminia. Ilang araw ang lumipas
Malamlam ang ilaw. Maingay ang tugtugan at amoy alak. Si Diego ay nakaupo sa isang velvet upholstered booth sa likod ng bar. May hawak siyang isang baso ng whiskey. Habang nakatingin lang sa kawalan, para bang may iniisip na napakabigat. Sa tabi niya si Matt, ang barkada niyang IT guy na laging naka-jacket kahit summer. Kasama rin nila si Reeve, isang pediatrician, na mas madaldal kesa sa mga bata nitong pasyente. Bro, seryoso ka ba? Ikakasal ka? Bungad ni Matt na halos mabilaukan sa unang shot pa lang. Hindi nga kasal, fake engagement. Lumapit pa si Reeve sa kanya. Fake? Parang sa pelikula lang ah. Yung may kontrata tapos nagkakaroon bigla ng feelings. Napakunot ang noon ni Diego. Walang feelings, okay? Strictly for inheritance. Long story short, may kasunduan ng mama ko at yung nanay ng babae. Kung di ka may kakasal, goodbye lahat ng pera. Lote, goodbye flower shop, goodbye legacy. So pumayag ka, kasi pera. Tanong ni Matt at umingos. Teka lang, hindi lang to basta mana ha. It's about honoring my lola's and mama's legacy. At saka, hindi ko naman talaga pakakasalan yung babae. Eh sino ba siya? Yung viral na babae sa social media na nanapak sa'yo sa kalsada? Napapikit si Diego. Oo, siya nga. Tumawa ng malakas ang dalawa. Dude, yung palengkera na parang action star? Ani Matt, halos matumba na ang basong hawak nito. Yeah, yun nga at tumawa kayo hanggang gusto nyo. Pero alam nyo bang iba siya? Sa sinabi niyang yun, nagkatinginan ng dalawang kaibigan niya. Ano iba siya? Para namang napaka-sentimental niyang sinasabi mo. Bro, aminin mo na, kinikilig ka na ano? Nag-hesitate pa si Diego. Ayaw niyang aminin. Hindi no, wala akong nararamdaman. Talaga ah. Eh bakit di ka makatingin sa amin sa mata habang sinasabi mo yan? Bakit nung tinawagan ka kanina nakangiti ka pa? Galing kay Kaisha yung tawag, di ba? Hindi. Reminder lang yun tungkol sa susunod naming photoshoot. Sa kubo ni Aling Bebang. Para kunwari may provincial vibes daw kami bilang couple. Couple? Pang-aasar ni Matt. Fake na nga, kinikilig pa rin. Napailing si Diego. Pero di niya maitatangging may parte sa utak niya na ilang ulit na bumalik sa eksenang hawak niya ang kamay ni Kaisha. Okay, fine, may konting spark. Pero kakaiba tong nararamdaman ko. Told you. Kaya nga delikado ka bro eh. Fake setup, pero totoong feelings, di yan maganda. Di naman ako bobo no, alam ko ang pinasok ko. Hindi ako yung tipo ng lalaking mahuhulog ng walang dahilan. Pero di mo rin may paliwanag, bakit ka affected no? Hindi sumagot si Diego. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa lamesa at dumaan ang waitress at nag-refill ng pulutan. Binasag ni Reeve ang katahimikan. Alam mo kung ako yan. Kung ako yung napilit na ikasal sa isang babaeng masungit, prangka at may heavy punch, aalis na lang ako. Pero hindi mo siya kilala. Kakaiba nga si Kaisha. Oo, masungit siya. May attitude. Pero matalino at totoo. Wala siyang peke sa pagkatao niya. Nagtaas ng kilay si Matt. Grabe naman, may pa-description pa. Bro, ganyan magsalita yung taong may gusto na. Napabuntong hininga si Diego. Kaya nga ako nandito eh. Para alisin tong nararamdaman ko. Kasi hindi naman to parte ng plano. Nagkibit balikat si Reeve. Ano ngayon kung wala sa plano? Yung mga hindi inaasahan doon nabubuo yung tunay na kwento, no? O baka disaster. Paano kung ang ending nito galit siya? Galit ako tas goodbye lahat. Eh di goodbye. Sabi ni Matt. Mas masaya pa rin ang sumubok kaysa matakot. Napaisip si Diego. Tumunganga. Habang ang ilaw ng bar, patuloy sa pag-ikot. Parang pakiramdam niya, siya rin, umiikot sa sariling mundo na biglang nagkaroon ng Kaisha sa buhay niya. Ewan ko pre. Hindi ko nga alam kung paano ko siya kakausapin bukas. Kunwari sweet na naman sarap na matatanda pagkatapos magkakanya-kanyang mundo na naman. Napangisi si Reeve. O baka naman deep inside, gusto mong tutuhanin. Tumingin sa malayo si Diego.
That's not the deal. Nagtaas ng baso si Matt. Here's to fake deals and real dilemmas. Cheers! Cheers! Sagot ni Diego. Tahimik niyang nilagok ang laman ng baso, habang pilit niyang binubura ang imahe ni Kaisha sa isip niya. Yung mga mata nitong matalim pero minsang umiti, may lambing. Napabuntong hininga siya. Napamura. Bakit siya pa? Bulong niya sa sarili. Sabado, mainit ang araw. Maagang maaga pa lang, pero puno na ang maliit na pwesto ni Kaisha ng mga suki. May bit-bit na kamati si Aling Shoni. Pumipili ng okra si Mang Dolfo. At may mga batang nag-aabang ng libreng silis sa gilid. Pero kahit abala si Kaisha sa pag-aabot ng sukli, hindi niya may paliwanag ang sobrang pagka-conscious niya sa sarili. Ilang beses na siyang napapabuntong hininga. Ilang ulit na rin napapatingin sa kalsada tila ba may inaabangan. Kaisha! Sigaw ni Aling Kuring mula sa bahay. Hindi mo pa inaayos yung repolyo sa harap. Ang gulo tignan ng pwesto mo. Napaikot ng mga mata si Kaisha. Opo, repolyo lang parang end of the world na. Pero sa totoo lang, ang isip niya hindi sa repolyo. Nasa kamay niya. Nasa isip niya si Diego. Ang init. Bulong ni Kaisha sabay paypay ng sarili. Ang arte mo. Hindi mo naman siya type, di ba? Pero kahit anong gawin niya, hindi mabura sa isip niya ang eksaktong sandaling inabot ni Diego ang kamay niya. Akala niya noon, mayabang lang ang lalaki. Puro porma. Pero kahit ganun ang iniisip niya, may ibang parte ng kanyang utak na may nakita siyang iba sa lalaki. Masarap ito kausap. Marunong magbiro. At yung ngiti, hindi niya matanggap pero ang gwapo pala talaga ni Diego. Kaisha, bayad ko. Ani Mang Dolfo sabay abot ng pera. Opo, wait lang po. Heto po. Muntik pa niyang malaglag ang sukli. Pagkatapos ng transaksyon, napaupo siya sa maliit na stool at uminom ng malamig na tubig. Hindi pwede to. Kontrata lang yun. Hindi totoo. Practice lang. Napapikit si Kaisha. Ayoko sa'yo, Diego. Pero bakit parang nahuhulog na ako agad? Ate Kaisha! Boses yun na isang batang tumatakbo mula sa kalsada. Bakit? Tanong niya. Nakaramdam ng konting kaba. May lasing sa harap ng tindahan. Napakunot ang noon ni Kaisha. Ha? Sinong? Paglingon niya, nakita niyang papalapit sa gilid ng kalsada si Diego. Suot nito ang yukot ng polo shirt, may hawak na plastic na may lamang hopya at medyo tuliro ang lakad. Anong ginagawa niya dito? Ano to? Nagkagulo ang mga suki. May naglabas ng cellphone. May nagtago sa likod ng sako ng bigas pero si Kaisha naglakad palapit bitbit ang baso ng tubig. Anong ginagawa mo dito? At bakit parang lasing ka? Hi, fake fiancé. Saad ni Diego pagkataas ng tingin sa kanya. Ang mga mata nito'y bahagyang mamula-mula. Excuse me? Bibisitahin lang sana kita. Gusto kong sabihin na magaling kang umarte kahapon, parang hindi fake. Napansin ni Kaisha ang mga nanonood. Pinilit niyang manatiling composed kahit gusto niyang buhusan ng tubig si Diego. Pasok ka sa loob. Aniya sabay hila sa braso ng lalaki. Naglalakad lang naman ako relax ka lang. Nakakahiya ka na. Halika na, bago ka pa makita ng buong barangay. Sa loob ng bahay ni Kaisha, nakaupo si Diego sa monoblock chair. Si Kaisha naman abala sa paghahanda ng salabat. Ang aga-aga lasing ka. Gusto mo ba mabalita na fiancé ni Kaisha, isang adik sa bar? Di ako adik ah. Isang beses nga lang ako uminom para mag-isip. Mag-isip? Sa bar? Yup. Kasi parang may gusto ko i-process sa utak ko. Lasing pa rin natura nito. At kailangan mo akong guluhin para dyan. Tumingin sa kanya si Diego. Ba't parang hindi ka matanggal sa isip ko? Natigilan si Kaisha at napailing. Ano? Ang labo, no? Suntok mo palang dapat na trauma na ako eh. Pero sa totoo lang,
Di ko alam kung ba't gusto ko pang makilala ka. Diego, fake lang to ah. Huwag kang ganyan. Alam ko. Pero hindi ko rin alam kung paano itigil to. Tuwing naiisip kita, napapangiti na ako. Pwede epekto lang yan ng hangover. Pwede rin. Pero gusto ko subukan. Na kahit fake lang to, kikilalanin pa rin kita, Kaisha. Yung tunay. Walang kontrata at hindi yung kunwari. Anong gusto mo sabihin? Gusto mo ba mag-coffee date ulit tayo? This time wala si Lola. Walang kamera, walang kontrata. Hindi naman agad nakasagot si Kaisha. Pero alam niya sa sarili niya. Mahirap nang itanggi ang nararamdaman niya. Pumayag siya, tanghali ng Lunes. Maaliwalas ang langit at kakaibang katahimikan ng paligid ang mapapansin. Naglalakad si Kaisha papasok sa isang maliit pero cozy na coffee shop. At doon sa pinakadulong table nandoon si Diego. Suot ang blue polo at mukhang bagong ligo. Oh, ba't parang pogi ka ngayon? Nice to see you again, fake fiancé. Tigil mo nga yung fake na yan, nakakainis pakinggan. Ano tong trip mo? Hindi to trip ah, seryoso ako. Gusto lang kita imbitahan para, makapagkwentuhan. Wala tayong pinapakitang kahit fake na mga bagay sa kung kanino man. Walang picture taking. Napatawa si Diego nang makita ang pagmuso niya. Baka may CCTV. Grabe, paranoid ka. Promise wala si Lola at nanay mo. Wala akong dala kahit engagement ring. Good. Kasi ayoko rin kumain na may nagpipicture. Dumating ang waiter. Order po kayo, ma'am sir? Iniskan ni Kaisha ang menu. Yung pinakamura. Wag, akong bahala. 1 iced caramel latte, isang hot mocha, tapos 2 chocolate muffin. Tumaas ang kilay ni Kaisha. Ang dami mong alam ha. Favorite ko yan lahat. Pagdating ng pagkain, nagsimula ang awkward silence. Kumakain na silang dalawa. Maya-maya napapatingin sa isa't isa. Tinititigan mo ba ako habang umunguya ako? Tanong ni Kaisha sa medyo defensive na tono. Medyo. Gusto ko lang memorize kung paano kong ngumiti na hindi galit. Inirapan niya ang lalaki. Alam mo, iba ka talaga. Ha? Sa paanong paraan? Wala kang pakialam sa status ko. Sa mga mamahaling gamit ko. Sa business background ng pamilya ko. At bakit naman ako magkaka-interest doon, Aber? Hindi naman ako nagbebenta ng damdamin. Gulay ngayon tinitinda ko. Exactly. You're real. At bihira na yun sa mundo. Alam mo ba, takot ako kahapon. Baka tanggihan mo yung imbitasyon ko. Pero nung pumayag ka para sa isip ko nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asa saan? Na pwedeng tayo, sa totoong buhay, na maging totoo lahat ng ito. Wala pa nga tayo ilang linggong magkakilala, pero sa dami na nangyari. Hindi pa ba tayo magkakilala nun? And you accepted the coffee date na inalok ko sa'yo. Hindi to date ha. Ano to? Friendly hangout. Friendly hangout na may kilig. I don't know. Hindi ko alam. Siguro tinanggap ko lang para makilala ka din. Pero hindi to date. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, napatanong si Diego. Paano ka ba lumaki? Tindera si Mama. Si Papa, katulong nun. Ako yung tagabalot ng bawang at sibuyas. Hanggang sa natuto rin akong tumawad, magsalita sa palengke, at magtapon ng masasamang tingin sa mga walang kwentang customer. Ikaw, parang laki ka sa yaya. More like laki sa pressure. We have business. We have standards. May plano dapat sa buhay. Pero bihira akong tanungin kung masaya ba ako. Mukha ka naman laging masaya. Dahil magaling ako magkunwari. Yun ang ayokong gawin sa'yo, Kaisha. Ayokong magkunwari. Anong gusto mo? Gusto kong makilala mo yung totoong ako. Umiwas naman ang tingin si Kaisha. At parang hindi na kita matanggihan ngayon. Kasi baka may nararamdaman ka na sa akin. O baka rin wala. Baka naaawa lang ako sa'yo. Natahimik si Diego. Pero baka pwede rin nating subukan. Wala mo ng pressure. Just you and me.
Kinagat ni Kaisha ang ibabang labi. May isang kondisyon. Ano yun? Huwag kang iiyak kung masaktan ka. Tumangu-tango si Diego. Deal. Basta pag nagluho ka, wala nang fake-fake. Tatamaan ka talaga sa akin. Tumawa si Diego at tumango. Napangiti si Kaisha. Sa unang pagkakataon, hindi siya defensive. Pagka-uwi, mabilis ang hakbang ni Kaisha paakyat sa hagdan ng bahay nila. Hawak ang natirang muffin sa paper bag. Inilagay niya ang cellphone sa bulsa habang napapapikit. Iniisip pa rin ang bawat salitang binitiwan ni Diego kanina sa shop. 9:00 na. Ginabi ka na, iha. Sabay sigaw ni Aling Rosa mula sa kusina. Nagbenta ka ba ng sitaw sa kabilang probinsya, ha? Manaman. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. May hawak na tsinelas, pero halatang hindi pamalo kundi pampatay sa ipis. Sa kagaling, akala ko galit ko dun sa Diego na yun. Ba't umuwi kang may ngiti hanggang batok? Wala po, kumain lang sa labas. Magkasama kayo? May customer lang po na nag-aya. Customer? Mukha namang hindi si Mang Rodolfo yan. Dahil yung postiso nun, wala na sa ngipin niya. Umirap naman si Kaisha. Nagtungo sa ref at uminom ng tubig. Ma, please lang huwag kang magsimula. Kasama mo nga si Diego, tapatin mo ko. Hindi na siya sumagot. Umupo na lang sa sofa at pinaglaruan ang strap ng bag. Tila naman nanalo sa bingo si Aling Rosa. Napasigaw pa ito. Umiiwas ka na ng tingin Guilty. Lumalambot ka na, anak. May pangiti-ngiti ka na. Confirmed. Tigilan mo na nga yan. Bakit hindi? Ang tigas ng ulo mo dati. Noong nakita mo dun sa lalaking yun, parang gusto mo ibalibag. Ngayon, nag-date na kayo. Tapos hindi mo ako sinabihan. Hindi nga po date, ma. Charity. Ano yun? Meet up lang, ganon. Coffee nga lang po. Para makilala siya ng konti. Konti raw. Pero yung kilig mo umaapaw. Hindi na napigilan ni Kaisha ang tumawa. Ano ba, ma? Wala pa nga, hindi ko pa rin alam kung seryoso ba yun. Anak, babae ka, marunong kang makaramdam. Yung mga mata ng lalaki, hindi masyadong marunong magsinungaling. Anong nakita mo sa kanya? Parang hindi siya yung taong inakala ko. Akala ko puro yabang at porma lang. Pero kanina parang iba siya. At nakakatakot din. Nakakatakot? Sa'yo? Kasi po, parang ang bait niya bigla. Para siyang naging maginoo bigla. At natatakot ako doon. Natatakot ako sa kung anong nararamdaman ko, sa kung anong nararamdaman niya, at sa kung anong pwedeng mangyari. At nagkwentuhan pa sila ng kanyang ina. Pareho lang silang tumatawa. Ilang oras ang lumipas sa kwarto ni Kaisha. Nakaupo siya sa kama. Binubuksan ng phone. May mensahe doon. Nagpapasalamat sa coffee date si Diego. Napailing na lang si Kaisha. Lintik na to. May pa-sweet na naman. Pero hindi niya dinilit ang message. Lalong hindi mabura ang ngiti niya. 2 buwan lumipas. Maaga pa lang abala na si Kaisha sa pag-aayos ng tindang gulay. Good morning, Labanos! Sabi niya habang inaayos ang basket. Napansin siya ni Aling Rosa sa gilid. Good mood ka today Hayaan mo na ako, ma. Ganito lang talaga ako. Maganda gising ko Maya-maya, may biglang huminto na isang black SUV sa gilid ng kalsada. Doon bumaba si Diego. Nakaputing polo at jeans at may hawak na iced coffee. Hoy, ba't ka nandito? Di ba may trabaho ka? Maaga ang meeting ko. Pero napadaan ako dahil ayoko naman masayang yung araw na hindi ko makita yung pinakamagandang tindera dito. At gagamit ka pa ng kape para sumipsip sa akin? Effective ba? Di naman ako masyado uminom ng kape pero sige, okay na rin. Kinuha ni Kaisha ang kape at umiwas ng tingin kahit may halong kilig sa mga mata niya.
Pero bago pa siya makasagot, biglang bumaba mula sa kabilang side ng SUV ang isang magandang babae. Mestiza, naka-sunnies, naka-off-shoulder top at may dalang designer bag. Diego, natagalan ka. Oh, sabi ng babae nang makita si Kaisha. Kaisha? Si Celine. Childhood friend ko. Celine si Kaisha, fiancé ko. Oh, she's the one. Wow, hindi mo siya nabanggit sa akin ah. She was so street chic. Napataas ang kilay ni Kaisha. At ikaw pala yung so sosyalera. Natahimik ang paligid. Ilang segundo ng katahimikang may tensyon. Celine's just in town for a bit. Dinala ko lang siya saglit para makita ang lugar. Ngumiti naman si Kaisha, ngunit malamig ang pagkakangiti. Welcome ka dito, Miss Celine. Gusto mo tikman yung sariwang palaya? Perfect yan para sa mga bitter. I'm more of a salad person, but thanks. Sumingit si Diego. Kaisha, pwede ba kaming... Go! Itour mo siya. Malawak ang kalsada, malawak din ang mundo. Sagot ni Kaisha. Sure ka ba? Oo naman. Bakit? Alam mo ba silosa ako? Tumawa si Celine. Cute siya. Hindi ako cute, ate. Kagaya lang ng tigre ako kung lumaban. Nagkatinginan ng dalawa. Okay, tatawag na lang ako mamaya, Kaish. Huwag ka magmadali. Okay lang. Sabay ngiti ni Kaisha, pero halata sa mukha ang pagpipigil ng inis. Grabe naman pagpipigil yan. Parang gusto mo nang batuhin ng talong yung babae ah. Hindi ako nagpipigil, ma. Hindi ako galit. Pero yung mukha mo, iba yung sinasabi. Sino ba kasi yung Celine na yun? Childhood friend daw, di mo ba narinig? Puro English. Street chic daw ako. Aba, proud ako sa kalya, no? Eh, ikaw ba, Kaisha? Anong tingin mo sa nararamdaman mo kay Diego? Hindi ko alam, ma. Pero nung nakita ko sila magkasabay, parang gusto kong hilahin yung buhok ng babae na yun. Tumawa si Aling Rosa. Anak, malala na yan. Kinagabihan sa kwarto ni Kaisha. May text si Diego sa kanya. Humingi ito ng paumanhin. Sinabi nito na gusto lang sana nitong makilala niya ang kaibigan na si Celine. Nakatitig lang si Kaisha sa screen ng phone. Huminga ng malalim at nag-reply. Nagpasalamat siya sa kape at sinabi niya okay lang. Maya-maya nag-reply muli si Diego. Sinabi nitong namimiss ito ang kanyang ngiti. At umaasang sana bukas, si Kaisha muli ang kasama nito. At doon napangiti siya, kahit ang totoo ayaw niya. Selos nga siguro to. Kinabukasan, maaga pa rin, pero hindi gaya ng dati. Tahimik at hindi makwento si Kaisha habang inaayos ang panindang gulay. Oh, bakit parang wala ka sa mood? Umikot ang mga mata ni Kaisha at bumuntong hininga. Pagod lang po siguro. Pero sa totoo lang hindi pagod yon. Naiinis siya. Hindi kay Diego. Hindi lang niya talaga matanggap na may ibang babae sa paligid ni Diego na mas classy at mas sophisticated at mas match sa mundo nito. Samantalang siya amoy kangkong buong araw. Dumating si Diego, naka-white shirt at faded jeans. May hawak na maliit na acoustic guitar. Sa likod niya may nakasunod na ilang batang tambay na halatang excited. Gulat man, pero maya-maya tumugtog na ito na simpleng chords habang kumakanta. Napahawak na lang si Kaisha sa kanyang noo. At napadasal na sana umalis na ang lalaki. Anong kalokohan na naman to, Diego? Naglakad pa palapit si Diego. Seryoso na ang muka. Hindi ako nagpapatawa, Kaish. Alam ko medyo naging awkward nung dumating si Celine. Pero totoo yung sinabi ko sa'yo noon. Gusto kita mas makilala pa. At gusto kong ikaw ang piliin ko. Alam ko, hindi tayo galing sa isang mundo. Pero habang kasama kita parang gusto ko na manatili sa mundong to. Nagpigil ng ngiti si Kaisha pero hindi siya nakapagsalita. Kinuha niya ang kangkong, napatingin sa mga batang tambay na nanonood. Okay, papayag na ako. Pero may kondisyon. Papakainin kita ng sili,
kapag may lumapit ulit na sosyalera. Doon tumawa si Diego at tumango. Nanligaw nga si Diego sa kanya. Wala nang pagpapanggap, wala nang kasunduan, dahil totoo na ang feelings nila sa isa't isa. At humingi rin ng paumanhin si Celine kay Kaisha sa naging attitude nito. Pinatunayan ni Diego ang kanyang sarili. Nag-effort siya at ginawa ang lahat para sa dalaga. Kasi mahal na mahal niya na si Kaisha. Hindi nagtagal? Naging silang dalawa. At doon pa nila mas nakilala ang isa't isa. Sinasama ni Diego si Kaisha sa kanyang mga meetings. Nagta-travel around the other place nang silang dalawa lang. Matatag ang kanilang pagsasama. At kapwa masaya ang kanilang mga pamilya. Isang taon ang lumipas. Mula nung unang nagtagpo ang kanilang landas. Mula sa mga naipit na gulay, nadurog na kamatis, mga batuhan ng salita, hanggang sa nagkaroon ng harana at pagbibigay ng buki ng kangkong. Ngayon masaya sila magkasamang tinatahak ang tagumpay. Mahal, mamaya ready ka by 6 ha? May reservation tayo. Napataas ang kilay ni Kaisha. Ano, hindi mo naman sinabi? Ano okasyon? Anniversary natin, di ba? Akala ko simpleng dinner lang. Special, kasi may surprise. Kapag ikaw bumili ng kangkong ulit, isasampal ko na talaga sa'yo. Tumawa si Diego pero hindi sumagot. Nilingon niya si Mang Efren, ang kanilang staff na pinagkakatiwalaan, at palihim itong sinenyasan. 6 p.m. sa gitna ng maliit na greenhouse restaurant, may nakaset up na table for 2. Si Kaisha, nakadress ng kulay olive green. Simple lang pero napakaganda sa paningin ni Diego. At parang ang tahimik, nasan yung mga tao? Wala, pinauwi ko muna. Gusto ko tayo lang. May tinatago ka, no? Kain muna tayo. Habang kumakain sila ng paborito nilang pagkain, nagkukwentuhan sila patungkol sa mga nangyari sa nakaraang taon. At nag-enjoy naman si Kaisha sa kwentuhan nila. Maya-maya tumayo si Diego. Naglabas ng maliit na kahon. Doon napasinghap si Kaisha. Unti-unting lumuhod si Diego sa harapan niya. Hindi man ako perpekto. Hindi rin ako sanay sa mga komplikadong bagay. Pero kung may isang sigurado ako, yun ay ito. Binuksan niya ang kahon. May lamang simpleng gold ring. Kaisha, gusto kong tumanda kasama ka. Gusto ko magtayo ng maraming negosyo. Kasama ka. Mag-alaga ng mga tanim. Magkaanak. Kasama ka. Sa buong buhay ko gusto ko ikaw ang kasama ko. Napaluha si Kaisha. Pilit niyang itinago pero wala siyang kayang sabihin. Di kita pipilitin. Pero kung oo ang sagot mo, hawakan mo yung kamay ko. Hawak pa rin ni Diego ang singsing. Maya-maya hinawakan ni Kaisha ang kamay ng lalaki. Naging mahigpit ang kapit niya. Alam mo, Diego, hindi ko akalaing sa lahat ng tao ikaw ang magiging tahanan ko. Nakangiting sabi ni Kaisha. Sa paligid nila unti-unting nagsindi ang liwanag ng mga fireflies sa labas ng greenhouse. Tila pinagdiriwang ang isang pangakong sinelyuhan ng pagmamahal. Parang kulog ang boses ni Aling Rosa. Habang nakatayo sa tapat ng pintuan ng bahay, hawak ang kutsara at isang tasa ng natuyong kape. Tulala siyang nakatingin kay Kaisha na nakaupo sa lamesa. Anong sabi mo? Engaged na po kami ni Diego. Engaged? As in ikakasal? Kaisha anak, okay ka lang? Hindi ka ba nauntog kagabi? Hindi po ako nauntog, ma. Nag-propose siya, tinanggap ko. Napabuntong hininga naman si Aling Rosa. Talaga bang gusto mo na siya? Naku, hindi pa ako ready. Gusto mo na mag-asawa? Baka naman, kunin ka niya sa akin. Ma, alam mo namang hindi ako ilalayo ni Diego sa'yo, di ba? Mahal ko yung tao. Alam ko naman yun. Pero akala ko ba hindi mo type yung mayaman? Hindi ba dati gusto mo suntukin yan? Ma, matagal na yun. At hindi naman porke mayaman siya, yun na agad ang issue. Huwag ka nga nag-joke dyan. Alam ko naman boto ka sa kanya.
Pagkatapos ng kanilang usapan, umupo si Diego sa tabi ni Kaisha at nangako rin sa ina ni Kaisha na si Aling Rosa na pinag-usapan nilang maigi ang patungkol sa kasal. Paano ang kasal? Saan? Kailan? Sino magbabayad? Hindi naman po kailangang enggrande. Gusto lang po namin ng simple. Basta nandun kayo, sapat na yon. Napakamot sa ulo si Diego. Actually, may napag-usapan na rin po kami tungkol sa budget. May savings na rin ho ako. At si Kaisha, big time na negosyante sa gulayan. Pagbibiro pa ni Diego. Sa buong oras, mahaba-haba ang naging kwentuhan. Iba't ibang tanong ang sinagot ni Diego. At iba't ibang panguusig pa ang natanggap niya mula kay Aling Rosa. Samantala, nakaupo lang sa isang tabi si Kaisha. Pinakikinggan ang bawat sagot na mapapangasawa niya. Pero seryoso, Diego, sigurado ka ba talaga? Tumango si Diego kay Aling Rosa. Maya-maya hinawakan niya ang kamay ni Kaisha. Sa buong buhay ko, dito lang ako naging pinakasigurado. Napangiti si Kaisha sa lalaki. At palihim na nagpasalamat sa Panginoon. Dahil binigyan siya ng isang Diego na mahaba ang pasensya. Mahal na mahal kita, Kaisha. Salamat at tinanggap mo ang pagmamahal ko. Pangakong gagawin ko ang lahat. Aalagaan, mamahalin kita na higit pa sa sarili ko. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Napangiti si Kaisha at sa kauna-unahang pagkakataon, nagdampi ang kanilang labi. At sa gitna ng maingay na wedding plans, kung saan lahat ay may sariling gustong sabihin at ipilit, ang pinakamahalagang bagay ay nanatiling malinaw. Ang pag-ibig ni Kaisha at Diego sa isa't isa. Hindi man enggrande ang kasal, pero sigurado sila na ito ang kasalang magkakaroon ng katatawanan. Mapupuno ito ng kasiyahan at mapupuno ng mga pusong puno ng pag-ibig. Kaya nung ikasal sila, sobrang romantic ng aura nito, pati ng ambience ng paligid dahil sa daming kaganapan na nangyari. Pagkatapos ng kasal, mas pinili muna nilang mag-travel out of the country bago pa sila bumuo ng pamilya. At nung takdang panahon na, biniyayaan sila ng 3 malusog na anak, triplets. Likas kay Diego ang pagiging sharpshooter, kaya nakatatlo agad sila. At wala nang mahihiling pa si Kaisha. Marahil iba talaga ang takbo ng mundo. Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw ka. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano ka tumayo sa sarili mong desisyon, panindigan ng sarili mong prinsipyo, at paniwalaan na ang pagmamahal ay totoo at ang tadhana ang nagbibigay nito sa puso ng bawat isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Rove Sunyo, Carmelita Mendoza, Yen Kolyama, Maria Francia Flores, Virgie Vlog, Ritz Mia, Josefina Rubio, Sunshine Sotalbo, Imelda Forteza, Presbitero Rose, Wilma Bendanillo, Phoebe Magalon, Aliyah Teped, Rhonda Carion, Edna Espinosa, at Emily Ausa. Maraming salamat po sa inyong lahat.